Ngayon, sisimulan natin ang segment na ito na tinatawag naming Tapat na Pag-aaral ng Nalutsuki. Mula umpisa hanggang ngayon, hindi pa kami nagbago. Sa kabuuan, may 44 na kalahok mula sa iba't ibang distrito ng Kausyong at iba't ibang bansa. Kaya ang sekreto ng pagsisimula ay itigil ang kakadaldal at diretsyong kumilos. Kung ano ang paulit-ulit nating ginagawa, yun tayo. Kaya ang kahusayan ay hindi isang gawain, kundi isang ugali. Napansin nyo ba, mayroon tayong Arabic, Spanish, Portuguese at French dito. Tingnan pa natin, mayroon ding Turkish, Polish, Swahili, Nepali at Korean. At ito ay dahil pumasok na tayo sa panahon ng AI. Ngayon, magsisimula na tayong mag-test. Sinasabi ko, magte-test tayo, ha? Sige, magte-test tayo. Kaya itong mga kasama natin ngayon, kagaya ngayong araw, ang ating si Jaylin, bukod sa ginawa niyang interpretasyon ng mga wika kanina, gagamitin natin ang AI-generated na Filipino para ipakita ang buong pagdadala niya ng pagbasa. Kaya makikita ninyo talaga kung paano pinagsasama ang lakas ng teknolohiya. Ngayon, ang babasahin niya ay Paghahabi ng Pagmamahal para sa Magandang Mundo. Kasabay nito, hihingin din natin sa director. Kunin natin ang kanilang main camera at sa pamamagitan ng secret code ay makikita natin sila. Gusto kong makasama ka dahil puno ka ng positibong enerhiya. Bakit natin sila kailangan makita? Kasi tuwing bakit marami ang tao kay Jaylin ngayon? Dahil may isang mahalagang dahilan. Dahil siya ay mula sa foreign language team at ang foreign language team ay bahagi rin ng ating Kaosyong oral interpretation team. Kaya tuwing nandito ang foreign language team, napakalapit ng kanilang samahan. Kaya tuwing maganda ang samahan, muling lilitaw ang buong foreign language team. Kasabay nito, bago pa lang siya sa Tsuchi, noong una siyang dumating, talagang hindi maganda ang kalagayan niya. Sabi niya, parang basura siyang nahulog mula sa langit. Totoo yun, lalo na noong panahon ng pandemya, kaya bigla siyang nawalan siya ng trabaho at pakiramdam niya wala na siyang magagawa. Pero dahil sa samahan ng lahat dito sa Tsuchi, noong nakaraang taon nang tumanggap siya ng tulong, direkta niyang sinabi sa amin. Ngayon, dapat niyo na akong tawaging Ergie. Alam niyo ba kung bakit? Haha, kasi dati siyang flight attendant. Tapos ngayon ay Shije, senior sister sa Tsuchi. Kaya gusto niyang tawagin namin siyang Ergie. Kita mo, dahil sa kumpiyansa niya, mas lalo siyang namumukod-tangi. Bukod pa sa foreign language team, puno rin ng pagmamahalan at malasakit ang team ni Goi. Alam nyo, kaya ako tumayo rito ngayon at nagsalita kasi noong una kong sali sa book club, nagsimula talaga ako sa Gushan District, kaya sobrang close ko sa kanila. Matagal na rin nilang hindi ako nakita ng personal, siguro nga. Kahit na andito pa rin sila, si Shufang ay mahusay magdala ng grupo at si Mingming ay nandito rin. Kaya muli namin ginamit ang aming secret code para magkita-kita ulit. Gustong-gusto ko talagang makasama kayo. Dahil may positibong enerhiya ka. Sige, Jayling, ikaw na. Mahal na Shifu at mga kapwa ko volunteer. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Wu Jalen. Ang Dharma name ko po ay Luyo. Ngayon, ang babasahin ko ay mula sa mga salita ni Master Chen Yen sa Bamboo Spring Branch Scroll mula Marso 15 hanggang 21, 2025. Ang tema ko ay Paghahabi ng Magandang Mundo gamit ang Pagmamahal. Noong Marso ng nakaraang taon, dumating sa Taiwan ang grupo mula Australia dala ang basbas ni Sister Angela at nagkaroon ng mainit na talakayan kasama si Master. Binanggit ni Master ang malalim na pagkakaibigan nila ni Sister Angela na lampas sa hangganan ng relihiyon. Ang pagmamahalan ay likas sa lahat ng relihiyon. Kahit magkaiba ang relihiyon, wika at kultura, iisa pa rin ang pag-ibig. Ang mga Tzuchi volunteers ay tumutulong sa mga nasalanta, mahihirap, nagbibigay ng edukasyon at libreng gamutan sa iba't ibang panig ng mundo, hindi dahil sa relihiyon o lahi, kundi dahil kailangan nila ng tulong. Kaya kapag iniwan natin ang pagkakahiway-hiwalay, makikita natin na lahat ng tao ay may likas na kabutihan. Lahat ay karapat-dapat mahalin. Ngayon, pakinggan natin ang turo ni Master.
Ito ay ang pag-iwan sa sariling pamilya. Pumasok siya sa mas malaking pamilya. Sumali siya sa mas malaking pamilya, kaya may pagmamahal sa lahat. Parang ang malamig na tahanan ng mundo, ipinuring ko ring sarili kong tahanan. Ang pagmamahal ng lahat ng tao sa mundo, itinuring ko ring sarili kong pagmamahal at ang bawat isa, inaasahan ko rin na gagawin nila ang parehong ginagawa ko. Ito ang Dharma, gaya ng libong kamay ni Guan Yin na itinuturing din ang pamilya. Itinuturing ng guro na ang bawat tahanan sa mundo ay parang sarili niyang tahanan at ang pagmamahal ng lahat ay parang sarili niyang pagmamahal. Susunod na pahina. Ay, okay ako, oo. Mula nang itatag ang Tzu noong 1966, isa sa pinakamahalagang diwa nito ay ang pagkakawanggawa. Simula noong 1971, personal na pinangunahan ng guro ang mga miyembro mula sa iba't ibang lugar upang pakinggan mismo ang hinaing ng mga nagdurusa, makita ng sariling mga mata ang kanilang kalagayan at personal na mag-abot ng tulong, nilibot ang bawat sulok ng Taiwan. At ang mga unang miyembro ng Tzu ay isang grupo ng mga kababaihan. O sige, ang mga unang miyembro noon ay talaga namang isang grupo ng mga kababaihan at sa isang gawaing kawanggawa noon, nakaranas sila ng bagyo, tumaas ang tubig sa ilog pero walang sumuko. Kahit mahirap umatras, mahirap man ang daan, kung kaya ay gagawin, kung mahirap ay pipilitin. Hindi gumagana? Si Shifu mismo ang kumuha nito. Siya ang unang nagtala ng kagandahan, kabutihan at katotohanan ng Tzu. Para sa Budismo at sa lahat ng nilalang, ito ang bilin ni Master Yin-shen sa kanya. Sabi ni Shifu, itong 6 na salitang ito ay hindi niya matatapos gawin sa buong buhay niya. Kahit gaano kahirap ang kalagayan, si Shifu pa rin mismo ang gumagawa ng lahat, laging nauuna sa lahat ng bagay dahil taning sa paglapit mo lang talaga maiintindihan ang paghihirap ng mga nagdurusa. Kaya't may sinabi si Shifu na isang napakaklasikong linya. Ang mga nagdurusa ay hindi makalabas, kaya ang mga pinagpala ay kailangang pumasok. Sabi ni Shifu, umaasa siyang lahat ng tao ay gagawa rin ng mga bagay na gusto niyang gawin. Ngayon, mula 6 na dekada hanggang ngayon, tingnan natin kung paano ipinagpapatuloy ng pamilya Guyi ang diwa ni Shifu sa pagtulong sa mga naghihirap. Panoorin ang ulat na ito mula sa Daay. Naging boss si Ji Luo nung bata pa at ang mga painting at gamit sa pader ay pag-aari niya. Pero wala siyang pamilya at ngayon ay mag-isang nangungupahan. Wala na talaga akong pakialam sa lahat. Parang isa na lang akong kaawa-awang palaboy ngayon dito sa kalsada. At tapos kumausap ang mga volunteer sa may-ari, nagbago rin ang isip ng landlord. Nagpasya rin ang lahat na bigyan si Ginong Loo ng malinis na tahanan. Pati ang ibabaw ng kalan, nilinis ng mabuti ng mga volunteer. Pati ang wallpaper na nakalaylay sa kisame, tinulungan ding ayusin. Sa totoo lang, mahigit 2 taon na ang nakalipas, talagang totoo nga ito. Lahat ng gamit ay nilaban at ang buong bahay ay naging bago at maaliwalas. Wow! Ng tao. Dahil sa pagtutulungan ng lahat, napaluha si Ginoong Luo. Asa niyo makabangon at makatulong din balang araw. Dae News, tunay na kabutihan. Si Ji Wang Menggo noong bata pa. Napansin niyo ba na sa video ay may isang Tzu volunteer?
Si Zhang Mingxing. Oo, yan talaga ang pangalan niya, Mingxing, na ang ibig sabihin ay bituin. At sa totoo lang, siya talaga ang superstar dito sa GUI. Nang malaman ng Zuchi volunteer ang tungkol sa sitwasyon, hindi siya pumunta roon para husgahan o pandirihan siya, kundi tinili niyang pumasok sa bahay niya at tumulong maglinis ng paligid. Bago umalis, pinaalalahanan ni kapatid na Huang Chang'an ang lahat na dalhin ang 3 uri ng puso. Pusong mapagpasalamat, magpasalamat na may kakayahan tayong tumulong, pusong payapa, huwag pandirihan ang kalat at dumi, pusong masaya, masayang tumulong at bukal sa loob ang pagtanggap. Kaya may ilan na nag-aayos ng sala, may ilan na naglilinis ng paligid, at may ilan na nagdadala ng mga lumang kasangkapan at basura palabas ng bahay para ang dating magulong tahanan ay muling maging maayos gaya ng dapat na itsura ng isang tahanan. Ngayon, pakiplay po ang video na ito. Ang paglilinis ng kapaligiran ay hindi lang basta pag-aayos ng isang bahay, kundi pag-aayos din ng buhay ng isang tao. Walisin ang dumi, alisin ang kawalan ng pag-asa at muling hanapin ang pag-asa. May sinabi si Ate Lishu, sabi niya, simula ngayon, hindi ka na nag-isa. Kami sa Tsuchi ang iyong pamilya. Nang marinig ko yon, talagang naantig ako dahil hindi lang ito para kay Ginong Luo, kundi para din sa akin. Isa akong matandang mag-isa sa buhay, pero hindi rin ako nag-isa dahil nasa likod ko ang mga Tsuchi bilang aking sandigan at parang isang napakataas na Central Mountain Range. Ang tunay na nagbibigay buhay muli sa tao ay hindi lang ang isang malinis na tahanan, kundi ang pagkakaroon ng mga taong handang samahan ka, alagaan ka, at bigyan tayo ng mga biyaya. Kapag nararamdaman ng isang tao ang kalungkutan, doon niya nakukuha ang lakas para muling magsimula sa buhay. Kaya ang pagbabago sa mundong ito ay nagsisimula sa isang maliit na hakbang, isang salitang nagbibigay lakas, isang mainit na tingin o isang kamay na handang tumulong, lahat ng ito ay maaaring maging liwanag sa buhay ng iba. Ang pinakamagandang tanawin sa Tuchi ay ang grupo ng mga taong handang magbigay ng pagmamahal. Tuwing may sakuna, lagi may mga Tsuchi volunteers na tumutugon agad, mga bodhisattva ng mundo na biglang sumusulpot mula sa lupa. Tingnan ninyo sa mga litrato, itong mga nakapila ng maayos na mga miyembro ng Tsuchi. Hindi ba't sila ang tinutukoy ng guro, di lang ang libu-libong kamay ni Guanyin? Bawat isa ay mga kamay ni Guanyin. Lahat ay mga bodhisattva sa mundo. Sila ang mga taong handang magbigay ng pagmamahal na nasa paligid ko. Gayon, pakinggan natin ang turo ng guro. Sa sutra ng Wuliang Yijing, pinuturuan tayo nito. Ang pagsunod sa landas ng bodhisattva ay pagiging guro ng lahat ng nilalang kahit hindi sila humiling. Tayong lahat, kapag may paghihirap ang mga nilalang, hindi na kailangan sila pa ang lumapit at humingi ng tulong sa'yo. Ako, taos puso, hindi ko matiis na makita ang mga nilalang na nagdudurusa. Ito ang landas ng bodhisattva. Dama ko ang paghihirap ng mga nilalang. Kapag nasasaktan ng iba, ako'y nasasaktan. Kapag nahihirapan ng iba, ako'y nalulungkot. Ganito yon. Ito ang dakilang habag na parang iisang katawan. Ang tunay na kaligayahan sa buhay ay ang mga sandaling tayo ay tunay na masaya. Ang tumulong. Ang maging guro ng lahat ng nilalang kahit hindi sila humihingi, ito ang nagbibigay ng kapayapaan at kaligayahan sa lahat ng nilalang. Ganitong pinupuri sa Wuliang Yijing ang diwa ng bodhisattva. Hindi kailangang hintayin ng bodhisattva na magsalita pa ang iba. Bagkus kusa siyang lumalapit sa mga tao at kapag nakita niya ang paghihirap, agad siyang tumutulong, nagdadala ng pag-asa at init ng pagmamahal at malasakit. Kaya nga, madalas sabihin ng ating guro, kung nasaan ang mga nilalang, nandoon din ang bodhisattva. Ang saya ay nasa pagkilala, pag-unawa, at pagpapahalaga sa isa't isa. Ang pagkakaibigan ng ating guro at ni Sister Angela ay nag-ugat kahit magkaiba ang relihiyon. Pag-ibig ang wika at malasakit sa lahat ang layunin. Sa foreign language team at book club ni Teacher Mayon, nakilala ko ang Zuchi at dahil dito, nakilala at minahal ko rin ang mga pamilya sa Gushan.
Kaya sa buong paglalakbay na ito, lubos ang pasasalamat ko sa mga gurong hindi hinihingi na siyang gumabay sa akin tungo sa kabutihan at pag-unlad. Sa bawat pagtulong, hindi lang buhay ng mga nahihirapan ang nababago, kundi pati ang sarili kong puso ay napupuno rin ng yaman. Kaya, ayan, si Teacher Mayon ay tulayo na. Sabay-sabay tayong sumigaw dahil gusto kong makasama ka kasi puno ka ng positibong enerhiya. Kailangang matutong sumabay. Salamat sa mga bodhisattva sa paligid ko sa pagpayag na makasama kayo sa pagpapalaganap ng pagmamahal. Salamat sa inyo. Wow, halika. Ikaw muna sa bintana, kwento mo muna ang proseso. Lalo na ang hirap sa paggawa ng simpleng presentasyon na ito. Sa totoo lang, isa talaga siyang baguhan sa paggawa ng presentasyon. Sa Tsuchi, ilang taon ka na bang kasali? 3 taon na, 3. 3 taon, tingnan mo, 3 taon na. 3 taon, sa totoo lang, mahaba ba yun? Hindi rin naman. Dumating siya dito na parang blankong papel talaga. Tapos, dahil sa foreign language team, dahil sa Kaohsiung County Head Reading, kaya lahat ng sinabi niya ay may kinalaman sa isang bagay. Ay, mali pala ang sinabi ko. Ang book club ni Teacher Mayon ang nagpasimula sa amin. Tinatawag namin itong Tsuchi Kaohsiung Online Book Readers, hindi ito personal kong book club. Kung ganon, pwede ko bang sabihin na ako ang nagho-host? Pwede. Sige, ako na ang host. Okay, nakita nyo naman ang nagdaos ng gabay sa pagbabasa ngayong araw ay siya rin ang nagdaos nito sa pangalawang pagkakataon. Yung unang beses niyang nagdaos ay noong nakaraang taon. Oo, sa simula ng nakaraang taon. Nung una kasi medyo hindi pa niya alam kung saan magsisimula o anong direksyon ng kukunin. Kaya nagsimula kami sa paggawa ng simpleng presentasyon bilang pagsubok. Tapos, naalala ko sinabi ni Gia Ling. Sabi niya, kasi marami talagang tao sa paligid niya na handang tumulong sa kanya. Nung panahong iyon, palagi rin siyang nagtatanong sa akin. Nung tinanong niya ako, naisip ko, saan ba ang bahay mo? Pupunta ako sa inya para turuan ka. Nagawa ko na yun dati. Nagawa ko na yan, pero tingnan natin siya mayon. Pangalawang lead na niya ito sa reading session, pero sa presentasyon, naka-4 o 5 na siya. Dati, gumawa na siya, pero kapareho lang kasi ng topic ng mga nauna, ang kwento ni Simbawi, Jujin Kai Shishong. Kaya sabi niya sa akin, tungkol sa mundo ng snow region, tapos ko na yung presentasyon ko, pero gusto ko sanang palitan ng ibang topic. Sabi ko sa kanya, okay lang kahit pareho ang topic kasi bawat tao may iba-ibang paraan ng pagbabahagi at iba rin ang kwento. Pero pagkatapos niyang pag-isipan, pinalitan pa rin niya. Kaya nagpalit siya ng panibagong topic, nagpalit siya ng panibagong mapa, tapos mula sa base map, nagsimula ulit siyang mag-edit ng video. Sabi ko sa kanya, ang galing ng ginawa mo ngayon. Tapos sinabi niya sa akin, Ate Shweyu, ginamit ko yung presentasyon mo bilang reference sa tabi ko. Sabi niya, parang ginaya ko lang. Sabi ko, oo, pero nalampasan mo na ako. Mas detalyado at mas malinaw pa ang ginawa mo kesa sa akin. Kaya ang gusto kong ibahagi sa lahat ay, basta may puso ka, huwag kang matakot sa hirap kasi maraming tao sa paligid na tutulong sa iyo. At dapat meron tayong hangaring mag-improve at magsikap kasi marami pa tayong matututunan. Halimbawa, sa pagdaod, may mga taong tulad niya na pabuti ng pabuti ang bawat pagdaod dahil hindi sila tumitigil sa pag-aaral at panood sa iba. Kaya ngayong tapos na si Jelen, ia-upload niya ang kanyang mga materyales sa cloud. May mga taong magda-download nito para mag-aral. Uy, paano niya ginawa ang background, video at mga larawan? Bawat detalye ay sinusuri niya dahil sa hilig niya rito. Kaya gusto ko ring gamitin ang pagkakataong ito para kausapin ng lahat ng book club members, pati na ang mga balak ng sumuko dahil feeling nila ay mahirap ito. Pero sinabi mo ba ito kay Mingging? Hula-hula ko lang naman ito. Tama bang sinabi ko? Hindi. May schedule siya, may oras siyang nakalaan. Ibig sabihin, sa totoo lang, basta gusto mo lang, lahat may pagkakataon.
Ito ay isang napakagandang platform para sa iyong pag-unlad at pagkatuto. Kaya nga, ginagamit natin si Jailing bilang halimbawa. Kaya dapat talaga magsikap ang lahat at huwag sumuko. Siya nga, umabot na sa punto na ang kanyang presentation ay ginagamit na sa komunidad at iniimbitahan na siyang maging lecturer. Tinuturuan niya ang mga bodhisattva ng komunidad kung paano gumawa ng presentation, kaya muli nating palakpakan at pasalamatan si Jailing. Sinasabi ko sa inyo, talagang sobrang naantig ako. Lumabas na ang mga AI-generated na cards natin. Nakita nyo na ba? Oo, meron na. Tapos sa Vietnam, nakita mo rin ba, Manli? Kasi sinabi ko sa kanila na ngayon, hanggat maaari, gamitin ang totoong larawan ng tao sa pagproseso. Kasi minsan kapag nilagyan ng template, ay naku, tingnan mo si Director Jiang natin. Diretsahan niyang sinabi sa harap ko na, ang ganda talaga. Sa harap ko pa talaga siya humanga sa ibang babae. At totoo namang maganda ang mga flight attendant. Talagang magaganda sila. Kaya talagang sobrang nagpapasalamat kami. Sa totoo lang, ang pag-abante ay nangangahulugang magsama-sama tayo. Kapag humakbang ka, papunta ka sa unahan, at kapag nasa unahan ka, mas maganda ang mga oportunidad. Hindi naman kami ang pinakamagaling, pero gusto naming maging mas magaling kasama kayo. Mga kapamilya sa Gushan, sobrang close ko na sa inyo. Makikita nyo la, mula noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang pag-unlad natin. Tingnan mo si Xueyu ngayon sa Kaohsiung, masasabi mong siya na ang top lady, di ba? Ako nga, halos hindi na ako nag-host sa academy na yon at magaling pa siya sa English. Kaya karamihan ng mga event na may foreign language, siya na ang nag-host. Pero noong unang beses na gumawa si Xueyu ng presentation para sa book reading, doon ko lang nalaman na nireject ko pala siya ng 4 o 5 beses. Alam mo kung bakit? Hindi ko alam na hindi pala siya marunong mag-type ng Chinese kasi lahat ng ginagawa niya, English typing, gamit ang English. Kaya hindi siya marunong mag-type ng Chinese, pero nireject ko pa rin siya ng 5 beses. Hindi siya sumuko hanggang ngayon. Siya pa nga ang namumuno sa buong cross-region at cross-country na book reading team natin na may 44 na miyembro. Hindi ito biro, seryoso talaga. At gusto talaga namin na 1 buwan bago ang event, tapos ng lahat. Tulad ni Shuyu at Schumann, halos kalahating taon bago pang deadline, kasama si Yuru, tapos na sila. Dahil na maaga siyang natapos, napansin niya na may mga naulit pala siya sa ibang tao. Yung content ng book reading, talagang binago at inayos niya. At sila mismo ang nagsusulat ng lahat ng transcript, word for word. Yung mga nagdadagdag ng book reading at yung mga tumutulong lang ang nagsusulat ng transcript word for word. Kasi lahat ng content ng book reading kailangang isalin sa iba't ibang wika. Kaya tingnan mo ngayon, dahil sa AI, agad-agad niyang nagagawa itong magagandang 2 pahina. At ngayon, bukod sa English at Japanese, meron na ring Indonesian. May Taiwanese, Cantonese, 5 wika at AI interpreter, kaya nagpapasalamat kami. Dito, tatalakayin ang pagbabahagi sa mundo, ang mga mapalad ay dapat tumulong sa mga nahihirapan. Kaya ang Tsuchi Volunteers ay nagiging pamilya ng mga nagdurusa. Nakita rin natin ang grupo muna Canada na gamit ang pagmamahal ay bumuo ng Dreamcatcher. Dati pa, gamit ang puso't pagmamahal sa pangarap. Anuman ang relihiyon o wika, tungo ito sa magandang mundo. Salamat kay Sister Jalen sa kanyang tapang, pag-unlad at malinaw na paliwanag. Tuloy lang ha? Fang Wen, sabi ni Leo, ang ganda ng boses mo. At si Ate King ay mapagbigay, masayahin, at laging handang tumulong kahit madumi ang paligid. Para kayong si Guyi Bodhisattva ng Kaohsiung sa inyong pagkakawanggawa. Sabi ni Fang Wen, salamat at tayo'y isang pamilyang puno ng pagmamahal. Sabi naman ni Ruyu, ang galing mo, Jialing, sa entablado. Si Ruyu ba ang nagturo sa unang report mo? Ang atin ay talagang nagsisilbi sa bahay. Oo, serbisyo sa bahay. Tapos ngayon, pati online na, talagang serbisyo sa bahay. Diba? Sabi nila, ang bodhisattva ay kusang lumalapit sa tao. Sa malawak na mundo ng Chongqing, bawat hakbang ni Jialing ay puno ng pagmamahal at kagandahan. Isang pusong Buddha sa bawat salita. Pumunta siya sa mga lugar ng paghihirap at nakita ang langit. Talagang nagpapasalamat kami. Kasabay nito, salamat din sa ating AI na agad gumawa ng 2 larawan na ibibigay natin sa unang miyembro ng ating reading team ngayong araw. Isang masigabong palakpakan. Maraming salamat.
Ngayon, pakiusap na bumalik tayo sa presentation. Dito, maraming salamat. Ang ating reading team, totoo na kahit sinong eksperto sa anumang larangan ay nagsimula rin bilang baguhan. Kung nakuha mo ngayon ang librong Lingyeyo Doctor, malalaman mo talaga. Pagkatapos mong basahin, masasabi mo, wow, dati pa lang sa pagbabasa pa lang niya, nakapasok na siya sa iba't ibang kurso. At ngayon, mading sa batas o medisina, ang galing talaga. Kaya bawat isa sa atin, hindi mo kailangang maging magaling agad para magsimula.